Ama ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ay ngayon ay kapistahan ni Apostol San Juan, ang manunulat ng mabuting balita. Pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito. Amin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na ako'y nagkasala, nanuba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Aawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan Daan. sa mga Taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamagitan ni Apostol San Juan ay siniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagalaw mo ang kanyang ipinag-abot sa aming pandinig ay mapakinabangan naming may pagkakaunawaan at kaukulang pag-iisip sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayo'y mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso'y maghahari kagalakan. Ang matuwid na gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginagawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. At sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Aleluya, aleluya. Pangatapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit.
hanggang buhay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Buting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at ang alagyat na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon. Hindi po namin alam kung saan siya dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunang ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ni Apostol San Juan, John the Apostle and Evangelist. Si Juan ay kilala sa isa sa sumulat ng Ebanghelyo. No? John was identified as the writer of the fourth gospel. At maganda yung sa ikalawang araw ng ating pagdiriwang ng Oktaba ng Pasko, ang ating Ebanghelyo, binabalik tayo doon sa resurrection scene, no? yung nangyaring muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sabi doon sa Ebanghelyo, sa huling bahagi ng Ebanghelyo, nakita niya at siya ay naniwala. Sa buhay po natin kasi, lalong-lalo na tayo ngayon, mayroon tayong kasabihan, to see is to believe. I will only believe kapag nakita ko na. Maniniwala lamang ako kapag nakita ko na. Kailangan parating may patunay. Kailangan parating papatunayan bago tayo maniwala. Dahil marami sa atin ang madalas kasing nakakaranas ng hindi maganda sa ating kapwa. Kaya naman lahat ng bagay, kailangan may patunay. Kailangan patunayan. Sa Ebanghelyo, narinig nating si Maria Magdalena ay dumalaw doon sa libingan ni Jesus. Nagulat na lamang siya na wala na ang Panginoon doon sa loob ng kanyang libingan. Ang nandun na lamang ay yung mga telang ipinambalot, yung kayong lino na ipinambalot sa ating Panginoon. No? Kaya naman, si Maria Magdalena ay dali-daling nagpunta sa mga alagad at ibinalita ang pangyayaring iyon. Patakbong nagpunta ang mga alagad. Naunang dumating si Juan, sumilip pero hindi pumasok. Dumating si Pedro, dali-daling pumasok. We might be wondering why John did not enter first on the tube. Bakit inintay pa niya si Juan, si Pedro? Alam ho natin na si Pedro ang leader ng mga alagad. No? Inintay ni Juan na ang kanilang leader ang mauna. Doon natin makikita na si Juan, yung puso niya ay nandoon pa rin sa pagsunod sa kanyang mga leader. No? Kaya naman, pagdating ni Pedro, nung pumasok, tsaka siya pumasok. Pero, nung pagsilip ni Juan,
alam niyang buhay ang Panginoon. Nung nakita niya yung kayong lino, sa puso niya, buhay ang Panginoon. Yun yung sinabi niya rito, na nakita niya ito at siya ay naniwala. Pero yung dalawang alagad, nandun pa rin yung pagdududa. Kaya nga ang tanong nila, nasaan ang Panginoon? Yung ibang maalagad, hindi pa rin naniniwala na buhay ang Panginoon. Di ba nga si Tomas, ang sabi pa, maniniwala lamang ako kapag nailagay ko ang aking daliri sa kanyang mga sugat sa kamay at tagiliran. Meron pa rin pagdadalawang isip, meron pa rin pagdududa. Kailangan magpakita, kailangan may makita. But John the Evangelist, when he saw yung mga damit, naniwala siya. Siguro nung binalita pa lang ni Maria Magdalena na wala ang Panginoon, dun pa lang naramdaman niya, naniniwala akong buhay ang Panginoon. And what is this story tells us? Ano ang sinasabi sa atin ng kwentong ito? Sabi ko nga ho kanina, marami ho kasi sa atin ang puso, punong-puro pa rin ng pagdududa, lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Minsan sa dasal natin, sinasabi natin, maniniwala lamang ako sa iyo, Panginoon, kung talagang ipinagkaloob mo na ang biyayang ito. Maniniwala lang ako kung bibigyan mo ako ng mga signs, mga tanda. Ano ba ang kailangan ng bawat isa sa atin? Ang kailangan ng bawat isa sa atin, malalim na tiwala at paniniwala sa Panginoon. Sabi nga, what is essential is always invisible to our eyes. Ano yung pinakamahalaga, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, ay yung hindi natin nakikita. Minsan kasi, yung hindi natin nakikita, minsan yun ang nagtuturo sa atin na lalong magtiwala, lalong magbigay, lalong magmahal, at lalong kumapit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa kapistahan ni San Juan Evangelista at Apostol, patuloy tayong manalangin, Panginoon, turuan mo kami ng pusong tulad ni San Juan, na patuloy naniniwala kahit hindi ka namin nakikita. Patuloy naniniwala kahit alam namin na minsan suntok sa buwan yung aming mga hiling. Kaya mga kapatid, sa pagpatuloy natin ng pagdinilay ngayong panahon ng Pasko, nawa itong pagdiriwang ng Pasko, ang kasiyahan ng Pasko, ay lalong magturo sa atin na manalig, magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Tinaguri ang si Juan bilang mahal na alagad sapagat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao, ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magsikap, isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus
at sa libingang walang laman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng salitang nagkatawan tao habang nagdiriwang kami sa iyong pagsilang ng iyong anak. Dinggin mo, nawa kami sa mga kahilingang inilapit sa iyo, kaysa na mahal na alagan na aming huwaran sa buhay Kristiyano. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Malalangin kayo mga kapatid, ang mga bagay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang malaming lumikha, gawing mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa huling hapunan. Ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasaang halak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman lang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitarin, sarili ay inihain, bilang pagkain tinurin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pahayagang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa.
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Palad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, heavenly peace, sleep in heavenly peace. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ipagalo mo sa ang iyong salitang nagkataong tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mawalaging manahan sa amin, pakundangan sa banal na makikinabang, sa pinagdiriwang na paghahain sa pamagitan ng Kristo, sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, umayo kayo sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos.